Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod at ngayong araw po na ito gusto kong ibahagi sa inyo ang ating topic na kung papaano basahin ang motor nameplate rating. Maganda po ito sa ating mga lalong-lalo na sa atin na mga electrical practitioners kasi po nandito po yung uh, mga voltage rating, power rating, tapos andyan yung mga safety factors, full load current na mga kailangan natin sa pag-compute ng kung anong klaseng kung anong size ng power supply cables o wires ang ating dapat gamitin, kung gaano kalaking circuit breaker ang kailangan i-install, yung overload setting ng overload relay, dyan po ang magiging basihan. Although ang nakasulat po dito sa nameplate rating ng motor ay hindi lang electrical parameters. Meron din po tayong mechanical parameters na pwede nating maging basihan din. So, bago po tayo magsimula, shout out lang po sa isang subscriber natin. Nagpapa-shout out si Mr. Joshua Ebio. Magsimula na po tayo. So, dito po sa ating screen, makikita po natin, nakasulat dito ang motor nameplate rating. Ito po yung title niya. Ito po yung mga kadalasang mga items na nakapaloob sa ating nameplate rating. Although hindi naman po palaging lahat yan ay nakasulat. Meron pong mangilan-ngilan na kumpleto. Nakasulat lahat yan pero kadalasan po kulang kasi hindi naman palagi kasing importante naman. So, unahin po natin yung unang-una po ito, horsepower o kilowatt rating. Napapapula yung mga nakapula, ito po yung halos kailangan natin sa electrical karamihan na ginagamit nating reference, itong mga nakakulay pula. Ito na naman pong kulay itim, hindi naman po natin ganong kailangan kasi po ito ginagamit po ito sa mechanical naman. Pero pwede rin po nating maging basihan. So, yun nga po, ang unang-una is yung horsepower o kilowatt rating ng motor. Nandun yan, yung kanyang voltage rating, yung kanyang full load current, yung kanyang phase, either single phase or three phase, yung kanyang RPM o revolutions per minute, yung kanyang power factor, yung kanyang service factor, yung kanyang frequency in hertz, yung kanyang duty cycle, kung continuous ba siya o non-continuous load, ganyan. Kasi kung continuous load, ang operation niya is more than 3 hours, ganyan. Pagka non-continuous load naman, less than 3 hours. So, may epekto rin po yon sa pag-compute ng branch circuit wires o cable na gagamitin. So, minsan po, nandyan din yung voltage connection diagram. Tapos, yung lock rotor code o KBA code na sinasabi, nandyan din po. Ito po, kailangan din natin ito kung halimbawa, gusto natin makompute yung lock rotor current, ito po ang magiging basihan. So, yung efficiency, nandyan din po. Insulation class, design letter, frame size, at enclosure type.
Nandiyan po. Dito naman po sa enclosure type, sinasabi rito kung ano yung kanyang protection, either open drip proof or totally enclosed siya. Ganyan. So, simulan na po natin. Ito po yung unang nameplate rating ng motor na ating i-analyze. So, ito po yung brand. So, wait na yan. Nandito pa yung address. Yung address. So, ito yung kanyang part number, although hindi naman natin alam yan kung ano yan. Itong horsepower, ito po. Itong HP ay itong kanyang horsepower rating 1.0, ibig sabihin 1 horsepower siya. Ang kanyang RPM, revolution per minute, is 3450. Ibig sabihin, umiikot yung kanyang rotor ng 3450 per minute. Revolutions per minute kasi yan. Yung kanyang full load current, amperes, dalawa. Isang 6.0 at saka isang 12.0. Dalawa yan. Bakit dalawa? Kasi tignan natin yung kanyang volts. Is dual voltage kasi pwedeng 230 volts, pwedeng 115 volts. Pagka 230 volts ang ginamit natin, 6 amperes ang ating full load current. Pag 115 volts ang ating ginamit, 12.0 ang ating full load current. Ito naman yung SF, yung kanyang safety factor, ibig sabihin 1.4. Ibig sabihin ito, pwede nating i-overload yung motor pero hindi pwedeng pang matagalan. Saglit lang, kumbaga. So, dahil 1.4 hanggang 40% pwede natin siyang i-overload. Ayan. Tapos, andito naman sa baba, sabi niya, service factor A, SFA. Ito yung maximum na current na pwedeng ibigay ng motor na hindi siya dapat masira. Pero sa panandalian lang. So kung 230 volts hanggang 7.6 amperes. Pagka 115 volts naman, 15.2. Kung mapapansin nyo, itong dalawang values na ito ay mas mataas kaysa rito sa full load current. Kasi ang standard niyan ito Ito, 6.0 saka 12. Pag i-overload mo sa saglit lang, 7.6 saka 15.2. Tandaan po natin, pagka i-overload natin, dahil may safety factor siya, pang madalian lang po. Hindi pa pwedeng pang permanenteng load. Tapos ito, sabi niya rito, thermally protected. Meron siyang thermal protection. Dito naman, ito naman yung kanyang frame size. Ito ginagamit kadalasan sa mechanical ito. Frame size. K56J, may ibig sabihin yan. Kaya lang hindi ko ganong kabisado, pero yan, may table yan na kapag tinignan nila, malalaman nila yung motor footprint na sinasabi. Nandyan yung shaft dimension. Tapos yung bolt mounting hole dimension nandyan din. At marami pang iba. Yung mga sukat. Ayan. Tapos yung code naman niya is ito yung sinasabi natin na lock rotor code or KBA code na kung saan pwede nating makompute doon yung lock rotor current. Kaya pakita ko sa inyo yung yung table diyan sa KBA na yan. KBA code o lock rotor code. Meron ako dito. Ito yung lock rotor code. Ito yung code niya from A to V. Ito naman yung KBA per horsepower. Ito.
Ito naman yung approximate mid-range value niya. So, ang ibig sabihin niyan, halimbawa, ang code letter ng nasa motor mo is A. Itong value na to, 1.6, imumultiply mo lang doon sa full load current, yun ang magiging lock rotor current niya. Approximately. Or pwede rin naman itong gamitin mo. Ito, kasi ito kVA per horsepower, makukompute dito. Pwede rin natin gamitin ito para kumputin yung lock rotor current. So, balik na po tayo dun sa ating so, yung volts, alam na natin, 230, 115. Yung time, ito yung duty cycle niya. Cont nakalagay rito. Ibig sabihin, continuous duty itong motor na to. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin 3 hours pataas. 3 hours. So, ang type niya, CS. Ibig sabihin, capacitor start. Capacitor start. Minsan, nilalagay din ito. Ang kanyang hertz is 60 hertz. Ang kanyang ambient temperature is 40 degrees Celsius. Ibig sabihin, pwede lang natin gamitin to kung saan ang temperatura ay maximum is 40 degrees. Tapos, andito rin yung phase. Nakalagay 1, ibig sabihin single phase. Tapos, yung insulation class, A. Meron ding dito, meron ding ginagamit na table dito. Tignan natin. Ayan, no? Class A. So, ibig sabihin, ang temperature classification niya is 105 degrees Celsius o 221 degrees Fahrenheit. So, yan ang kayang dalhin ng kanyang insulation. Kapag tumaas na dyan, magkakaroon ng insulation failure. Yun lang siguro. Lipat naman tayo sa kabila. Sa ibang ibang nameplate rating naman. I-analyze din. Ito, konti lang yung data. Konti lang, oh. Sabi rito, ito, alternating current motor. Liwanag, 1/4 horsepower. Yan, yung horsepower rating niya. 1725 RPM, revolutions per minute. 1 PH, ibig sabihin single phase. 60 Hz ang kanyang frequency. Excuse me. Ang kanyang voltahe is 115 volts. Ang kanyang full load current is 3.0 amperes. Ang safety factor niya is 1.35. So, pwede siyang i-overload hanggang 35%, pero saglitan lang. Tapos, ang safety factor amperes, hindi na niya nilagay. Tapos ito, ang kanyang continuous rating, sabi niya 40 degrees Celsius. Ito rin yung kanyang ambient temperature. So, pwede rin siya mag-operate sa environment na 40 degrees Celsius. Meron siyang thermal protection. Ito yung code. At ito naman yung kanyang part number. Yun lang. Simple lang. Lipat ulit tayo sa kabilang nameplate rating. Dito naman tayo. Franklin Electric. Indiana. So, USA din ito. Ito yung model number niya. Horsepower rating ito. 10 kilowatt. 10 horsepower. Ang equivalent niya sa kilowatt is 7.5. Okay, ang voltage rating niya sa volts is 230 volts. Revolution per minute, 3450. Ang kanyang frequency sa hertz is 60 hertz. Ang kanyang full load current is 28.4. 3 phase. Ayan, PH3 nakalagay. Ang safety factor niya is 1.15. So, pwedeng i-overload ng 15%, pero hindi pwedeng pang matagalan. Ang KVA code niya is letter H. Alam na natin itong KVA code or lock rotor code. So, tapos ang kanyang safety factor maximum hanggang 32.2 lang siya. Pwedeng i-overload. Yan na ang maximum yan. Sa saglit lang na panahon. Hindi pa pwedeng pang matagalan. Tapos meron din siyang rito minimum flow feet
minimum flow, sabi niya. So, ibig sabihin, itong motor galing sa pump ito. Pump motor to. Minimum flow, feet per second is 0.5. Tapos, andito rin yung kanyang ambient temperature na 30 degrees. Mababa lang ito. Mababa. 30 degrees Celsius. Maximum ambient temperature. Tapos, andito yung duty cycle. Sabi nyo, continuous duty. So, pwedeng pang matagalan to more than 3 hours. At ulit tayo sa kabilang nameplate. Kabilang sample pa. Dito naman po tayo sa Siemens motor. So, meron pong ORD number. Siguro catalog number to, hindi natin alam. May type din siya, hindi rin natin alam. Itong frame, andito po. Ito yung motor footprint na tinatawag. 2860 ang kanyang code. Ginagamit po ito sa mechanical. Ito po yung andito po yung motor footprint, yung mga sukat, shaft dimensions, bolt mounting hole dimensions, mga ganyan, nandiyan po. Kaya lang wala po kasi akong code yan although hindi naman kasi gano'ng importante ito sa electrical, sa mechanical po ito kasing parameter na to yung horsepower rating niya 30. Yung service factor niya is 1.15. Alam na natin yung service factor. 3 phase siya. Ang kanyang full load current is 34.9 ito. Ang kanyang voltage rating is 460 volts. Ang kanyang RPM is 1,765 revolutions per minute. Ang kanyang frequency sa hertz ay 60. So, pwede sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi 50 hertz lang. Sa British Standard, 50 Hz. American Standard, 60. Yung duty cycle niya, ito, continuous. So, ibig sabihin, pwedeng gamitin 3 hours pataas. 40 degrees ang kanyang ambient temperature. So, pwede sa mainit. So, ang insulation class niya naman is F. Ito, tignan natin kung ano ibig sabihin ng F. Ito, so, ang ibig sabihin, class F insulation siya. Ang temperature classification niya is 155 degrees Celsius. Hanggang dito ang kanyang insulation. Pagka lumampas dito, sa value na to, magkakaroon ng insulation failure. Tapos andito yung kanyang NEMA design. NEMA design. Ito, mechanical parameter din ito. Dito sa NEMA design na to, dito makikita yung starting current, kung anong classification ng starting current, starting torque, at saka yung breakdown torque. Na natin. So, NEMA design, code B. Ito. Code B. Yung starting current niya, katamtaman lang, medium. Hindi mababa, hindi mataas. Yung starting torque, ganun din medium. Breakdown torque, ganun din medium. Kadalasan sa motor naman, ang design is B. Code B. Kadalasan ng mga motor. Tapos yung KVA code niya or lock rotor code is G. So, ito, G. Okay, so pagka yung full load current, minultiply mo rito sa 5.9, makukuha mo na yung kanyang lock rotor current. Sa ibang mga table, hindi ipinapakita itong approximate mid-range value. Itong NEMA code letter lang at saka itong KVA per horsepower. Pero nakukompute naman yung lock rotor current. Gagamitin lang natin na formula na is equal to power KVA is equal to square root of 3 times voltage times current. Makukuha natin yung lock rotor current. Makukompute natin. Pagka hindi pinakita ito approximate mid-range value. So, ano pa? Itong efficiency naman, ito, 93.6. So, ito ang kanyang efficiency. Mataas yan, 93. Ang pinakamataas actually is 100%. Pero wala naman kasing ganun. Siyempre, may losses din. May losses. 93.6. So, ang formula lang ng efficiency is equal to output divided by input. So, ang output natin is 30 horsepower. O, halimbawa, kumpitin natin yung input, no? Yung input kasi dapat mas malaki yan kaysa sa output kasi may losses. So, pag kinumpute po natin, yung efficiency, sabi natin kanina, efficiency is equal to output divided by input. Alam natin yung efficiency, 93.6. Alam natin yung output, 30 horsepower. So,
pag ginamitan natin ng cross multiplication nito, lalabas input is equal to output divided by efficiency. So, i-divide natin yung 30 horsepower ng kasi ito 93.6 percent ito pagka kinonvert natin ito sa decimal 0.936. So 30 divided by 0.936. Pag divide natin yon ng pag divide natin yung 30 ng 0.936, ang lalabas is 32. So ang input niya is 32 horsepower. Ang output niya is 30 horsepower. Ang losses niya is 2 horsepower. Maliit na yon, 93.6. Magandang efficiency na yon. So, lipat tayo sa kabilang sample. Ito naman, itong ano bang klaseng nito? Motor. Nameplate ng motor, medyo luma na. Pero rito, meron siya yung diagram. Ito yung kanyang diagram sa low voltage. Ito yung kanyang diagram sa high voltage. Ito yung connection point niya, yung 1, 2, 3 na yan. Actually, ito magiging topic natin sa next na vlog ko. So, tignan natin itong nameplate rating nito. Ang horsepower niya is 3. Ang full load RPM niya is 1760. Yung insulation class niya H. Alam naman na natin yung insulation kung meron siyang rated temperature. Yung kanyang insulation. 3-phase siya, tapos 60 Hz. Ang volts niya is 230/460, dual voltage. So pagka gusto mong gamitin yung 230 volts, ito yung connection, low volts. Pagka 460, ito ang gagamitin mo, high volts. Ang full load current niya naman, pag 230 ang ginamit mo, 7.8. Pagka 460 ang ginamit mo, 3.9. Huwag po kayong malilito rito dahil importante po ito. Pagka ang voltage rating mo ay mababa, ang full load current mo ay mas mataas. Pagka ang voltahe mo ay mas mataas, ang full load current mo ay mas mababa. So, huwag po tayong malilito dito. Dahil dito po natin ibabase yung size ng alambre. Pagka nagkamali po tayo, masisira po yung computation natin. So, andito po yung enclosure type. Sa mga ibang sample natin, wala. Ang ibig sabihin po nito, TEFC ay totally enclosed, fan-cooled. So, weatherproof po ito. Silyado siya. Ito, IP65. Ang ibig sabihin nitong IP65, weatherproof ito Fan-cooled. So, ibig sabihin may fan siya. May fan na nagpapalamig sa kanya. Tapos ito yung frame number niya, frame number 182TC. Ito yung motor footprint na sinasabi natin. Mechanical parameter ito O yung ambient temperature niya, 40 degrees, pwede siya sa mainit. Yung kanyang service factor is 1.15, pwedeng i-overload ng 115% pero saglitan lang. Time rating, ibig sabihin ito yung duty cycle, nakalagay rito cont, ibig sabihin continuous. Pwede rin siya ng 3 hours pataas. Yung KBA code, K, alam na natin yan. Example na tayo. Yung efficiency, ito mas mababa 89.5%. NEMA design, B. Ganun din kanina, yung isang sample, B. Tapos thermally protected din siya. Meron siyang thermal protection. Na kapag nag-init yung motor, titrip. Magbibigay yung thermal protection, titigil. So, next sample tayo. Ito maliit lang. Kaliit lang ng nameplate niya. Ang pangalan ng motor ay Lafert. Ito, andito yung kanyang type. Hindi natin alam kung anong kasi yan. Ito, made in Italy. Ito. Ang kanyang frequency, Hertz, is 60 Hz. Pwede sa Pilipinas. 6 Hz tayo rito. Ang kanyang kilowatt rating is 7.5. Ang kanyang voltage, dual voltage siya, 230 or 460. Ngayon, pag 230, double Y. Pag 460, ito single Y connection. So, yan ang topic natin sa susunod. Transformer,
motor connections tayo. Motor terminal connections yung susunod. Pag-aaralan natin yan. So, ito naman yung kanyang full load current. Sa 230, 24. Sa 460, 12. So, tandaan nyo sinabi ko kanina na kapag ka dual voltage yung ating motor, yung mas mababang voltahe, mas mataas ang kanyang full load current. Pag pag mataas yung voltahe, mas mababa ang kanyang full load current. So, tandaan po natin yun. Huwag tayo malito ron. Ito naman po yung RPM niya, 3548. O, tapos dito may power factor siya, 0.87. O, tapos ito yung efficiency niya, 90.2%. So, ito po, ituloy natin yung analysis. Ito, 3-phase motor, sabi niya, 3 mode, yan. Tapos, insulation class F, alam naman na natin yon. O, tapos yung kanyang frame mo, IP55, kung din ito, weatherproof o TEFC, totally enclosed, fan cooled. Tapos ang kanyang ambient temperature is 40 degrees. Pwede rin sa mainit. Sana po may natutunan tayo maski konti dito sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Lalong-lalo na po dun sa mga hindi ganong nakakabasa o nakakaintindi ng pagbasa ng nameplate rating. Sana po nagliwanag sa inyo. Ito pong vlog natin na to ay may relasyon dun sa susunod na magiging vlog natin. Ngayon po alam nyo nang basahin ang nameplate rating ng motor. Importante po kasi yan kasi sa susunod na vlog natin ay yung o hindi man siguro sa susunod kasi sa susunod kung tayo motor terminal connections tayo pero later on kasi magka-calculate tayo ng branch circuit ng ng motor. Kailangan kasi natin computein yung wire size, yung circuit breaker protection, yung overload setting. Yun, kailangan po natin ng mga parameters dito sa tawag dito sa nameplate rating ng motor. Kung hindi po natin alam bumasa ng nameplate rating, hindi natin makukompute. So, yun lang po. Salamat po sa mga nakinig dito sa maiksing topic natin tungkol sa nameplate rating. Maraming salamat po sa inyo.